Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go. Ng tao. Unlike po sa mga Duterte, no? Simple lang po eh. 6 na taon binigyan po tayo ng uri ng leadership na yung pong pamumuno, yung pong ginagawa ng Pangulo, yung pong mga proyekto, nakikita, nararamdaman, naamoy. No? Ano po yung konkreto? Konkreto po mismo yung pong mga proyekto ng pamahalaan for the last 6 years. Konkreto po. Pag sinabi pong nag-war on drugs, nag-war on criminality, ramdam mo po na tumahimik dun sa lugar nyo. Ramdam mo po na natakot yung mga kriminal. Dito po sa atin, ang importante ngayon, projection. Ganyan po yung panahon ni Pinoy at ng mga nauna pang Pangulo. Panay projection. Bumababa na ang bilang ng mga taong walang trabaho. Bumababa na ang bilang ng mga taong umuunlad na ekonomiya. Umuunlad ang ekonomiya. Ramdam ba ng tao? Ang nararamdaman ng tao, tumataas ang bilihin. Ang ramdam ng tao, kawalan ng kapanatagan. Ang dami-dami po nagsasabi na, Boss Badong, nagsibalik na po sa amin yung mga adiksyones. Sila na naman po yung hari ng mga daan. Boss Badong, bumalik na ba yung mga kriminalidad? Ayan po yung mga nagbabiral. Nawala na po yan for the last 6 years. Wala po tayong nakita na basta na lang nagbo-broadcast. Kaya nga po, ito, real talk ha. Hindi naman po ganong kilala yan si Percy Lapid. Mag-amin na po tayo. Di naman po gano'ng kilala na bro. Mas sikat pa si Banat Badya, mas sikat pa si Maharlika eh. Magtotohanan lang po tayo. Pero, ang impact po, alam niyo po kung bakit gano'n ang impact sa pagkakamatay ni Percy Lapid? Kasi, ang tagal po nating hindi nakaranas ng gano'n. Na isang broadcaster, isang mamamahayag, kahit hindi ka gano'ng kilala, binanatan. O ngayon po, nasasanay na ulit tayo, balik na sa dati. Kasi galing tayo kay Pangulong Duterte, nabihira mong mabalitaan, na-shock tayo nung nangyari yung kay Percy Lapid. Nakaka-shock po, bakit? Parang, ano to? Ang lalakas naman ang loob. Ngayon po, sunod-sunod. Katatapos lang na mabaril yung isang habang nagbo-broadcast. Nakita naman natin na bumaba lang po sa Victory Liner. Binanatan yung magkatabi. Tapos yung hold-upan po sa isang pawn shop ba yun? Yung pawn shop na hold up. Parang napaka-normal lang. Kinuha lang yung napaka-normal na po ng krimen. Yan po ang nararamdaman ng mga tao. No, hindi po yung mga numerong pinagsasabi nyo. Kaya po ngayon lahat panay projection. Ito po nagpo-project. Pino-project po, ayaw po nilang masira yung projection nila. Kaya po pag may nagsabi, katulad si Ka Eric, nagsabi po na, si Pangulong Duterte nga eh, nung nagsabi na hindi naman niya trenetin si Franz Castro. Minasama nila yung sinabi ng dating Pangulo. Nagkaroon kagad sila ng Tapos protect HOR kagad. Tapos may resolution kagad sila na pinagtatanggol si, di ba dyan na nangungo si dyan hindi halos makapagsalita si Sandro Marcos. Dahil dyan sa resolution na yan para kay Franz Castro. Mas importante sa kanila yung pagpo-project. Mas importante sa kanila yung i-project sa mga tao na ito. Kita nyo, 20 pesos na bigas. Grabe ang projection. Ang nagtakal pa yung speaker. Pero pagkatapos po isang araw, may narinig pa po ba tayo sa inyo, sa mga congressman tungkol sa 20 pesos na bigas na isang araw lang pala? Di po ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya po na ipoproject nyo na may 20 pesos na bigas tapos isang araw lang pala. Huwag nyo po sabihin na, sasabihin nyo ngayon sa Congress na
Hindi po kasalanan ni speaker yung kung isang araw lang. Ay, anong ginagawa ni speaker doon? Ibig sabihin, magpo-project lang siya, hindi niya naman pala proyekto yun. Okay, punta po tayo sa iba, no? Katulad po nito. Nasasaktan po naalala ko lang po si Gordon, no? Nagganyan din si Gordon eh. Nung si Gordon, in fairness po kay Gordon, hindi ko po sinasang-ayunan si Gordon. Alam po natin na mali yung ginawa ni Gordon, no? Pero wala po silang pakialam. Ito ay ginawa namin dito sa Senado, wala kaming pakialam kahit sino pumalag. Wala rin pakialam, ganyan po yung mga tao. Pag lumaban, no? Tignan niyo po, si Pangulong Duterte, sabi niya, huwag kayo umating kay Gordon. Sisigawan lang kayo dyan. Ako questionin namin sa Supreme Court yang hindi mo pagpapatin. Pangulo, hindi questionin nyo. Wala akong pakialam, basta hindi sila atin. Hindi niya pinatin yung mga cabinet official sa hearing ng Parmali. Walang pakialam si Pangulong Duterte. Kasi yun yung tingin niyang tama eh. Si Gordon din, walang pakialam, pinakulong niya. Mag-Supreme Court kayo, wala akong pakialam. Kasi ito nakita kong tama. Ito pong House of Representatives, ilang araw pa lang nakakulong. Alam ko, matagal yung pinakulong yung si Ong. Ito ilang araw pa lang, nagsampa ng kaso si Roque. Kasama yung mga asawa ni Badoy, tsaka nito ni Eric. Nagpunta na sa Supreme Court, nagsampa ng kaso. Oh, ano ngayon ang gusto nila? Meron dito, sabi po na Congressman Suarez. Suarez ba yun? Yung medyo may hawig yung buhok po. Sabi po ni Congressman Suarez, dapat may sulat pa rito si Eric. Hindi naman gantong-ganto pagkakasabi. Ganto lang yung naunawaan ko. May sulat pa rito. No? Si Ka Eric, may sulat pa rito na humihingi sila ng rekonsiderasyon. Tapos sasampahan tayo ng kaso sa Supreme Court. Ano po natin to? Wag po natin pagbigyan tong request na to. Ano sabi ni Pimentel? Medyo may edad yun. Medyo meron po siyang wisdom ng konti. Ano sabi niya? Oo nga naman. Kakasuhan nyo kami tapos gusto nyo pagbigyan. Gusto nyo, bago namin talakayin yung request ninyo kung kayo'y palayain, iurong nyo muna yung isinampan yung kaso sa Supreme Court. Yun yung ibig kong sabihin eh. Si Abante rin, ganun din. Iurong nyo muna, kung hindi, makukulong kayo hanggang Pasko. Ano ba pakialam nyo sa Supreme Court? Wala po kayong pakialam dun. Kongreso po kayo. Yan yung sinasabi ko eh. Dapat kung may aksyon kayo, no? Dapat kung may aksyon kayo dyan sa Kongreso, hindi nyo pakialaman yung iba. Bakit nyo pinapa-atras yung kaso nila sa inyo? Ano yun yung merit? Huwag kayong humihingi ito na nagre-request tong mga to. Oh, di ba? Nagre-request sila na palayain. Huwag nyo pong pakialaman kung ano yung ginagawa sa yung iurong nyo muna yung kaso nyo bago namin pagpasyahan. Kung inurong niya at hindi nyo pinayagan, di kawawa naman. Kung ako kay Ka Eric at kay Lauren Badoy, tuloy nyo na yung kaso. Para malaman po ng tao kung sino po yung tama. Supreme Court na po ang magpapasya kung tama ba yung interpretasyon nila na yung Sotolo ay hindi kasama si Eric. Di ba? Alam niyo po kung bakit? Dahil projection lang po ang gusto nila. Nakakahiya po pag nagpasya ang Supreme Court na sinabi nila mali kayo. Di po ba? Nakakahiya po yun sa parte nila. Imbis na sila, mapaganda nila yung... kasi ang projection nila, this is the house of the people. The house of the people. Kung the house of the people yan, sinabi ng Supreme Court na mali kayo ng interpretasyon, yari kayo. Simpleng interpretasyon ng batas ninyo, hindi nyo maunawaan. Ako po, hindi ko po maunawaan kung bakit po nila iniitsipwera sa Eric na hindi raw legit na broadcaster o journalist. Ano hindi magiging legit yan? Legit ang SMNI. In fact, kayo nagbigay niyan ng prangkisa ng SMNI. Kayo. House of Representatives po ang nagbibigay ng prangkisa. Hindi po ang Senado. Kasi po, kung projection ang hanap nila at nagpasya ang Senado na mali sila, nakakahiya po. Lalo na yun. Lalo na ngayon. Nakatutok po sa House of Representatives ngayon. Bakit nakatutok sa inyo? Dati hindi po nakatutok sa inyo eh. Bakit nakatutok sa inyo? Kayo ang sentro ngayon ng mga bumibira sa mga Duterte. Ngayon, tignan nyo po ang support. Pati po yung mga dating PMAers. May pumirma na. Hindi ko pala nakikita kung sino-sino yan. Pero ayon kay Attorney Trixie,
may mga kilala siya na mga pumirma na PMA. Pero hindi po to opisyal na pahayag ng mga asosasyon sa PMA, katulad ng PMA Alumni Association, hindi po. Mga individual po to ng mga PMA graduates na nagsipirma para suportahan po itong pagtutol. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tungano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.